Meron po tayong isang balita rito na muling nagpapainit sa usapan tungkol kay XRP at maging sa iba pang mga cryptocurrencies. Kamakailan lamang ay naglabas po kasi ang International Monetary Fund or IMF ng isang update sa kanilang Balance of Payments and International Investment Manual. Isa po itong mahalagang dokumento na tumutukoy sa tamang classification ng mga ari-arian sa global economy. Ayan, or mga assets. Ngunit isang controversial na punto ang lumutang. Ayon po sa IMF, ang utility tokens gaya po ng XRP ay maaring ituring bilang isang debt securities o mga uri ng investment na may pananagutan sa issuer nito. At syempre, hindi ito pinalampas ng Ripple Chief Technology Officer or CTO na si Ginoong David Schwartz na mariing po siyang tumutol sa pahayag na ito. Pero bakit nga ba ito ay isang malaking usapin? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan po siya. Ang nakikita po natin dito ay ang Ripple Chief Technology Officer or CTO na si Ginoong David Schwartz. Ayan. Ngayon ay simulan po natin sa kung ano po ang sinasabi ng IMF sa mga crypto. Ayan, para mas maunawaan natin ay balikan po natin ang bagong classification ng IMF. Ayon po sa kanilang Balance of Payments Manual 7, ay hinati nila ang cryptocurrency sa dalawang kategorya. Una ay yung mga crypto na walang financial liability. Pangalawa ay yung mga crypto na may financial liability. Yan, sa mga crypto na walang financial liability, dito po pumapasok si Bitcoin. Dahil ito ay nakuha sa pamamagitan po ng mining at walang isang central entity na nangangakong magbibigay ng anumang future benefit sa holders nito. Yan, pagdating naman po sa mga crypto na may financial liability, dito naman po papasok ang utility tokens. Dahil ayon po sa IMF, may kaugnayan ito sa isang issuer na nangangakong may future value o serbisyo na makukuha ang holders. At dahil ang XRP ay ginagamit po sa pagbabayad ng transaction fees sa Ripple Network, sinasabi ng ilang analyst na pasok ito sa debt securities classification ng IMF. Isang bagay na kinontra ni Ginoong David Schwartz. Ayan. Ngayon ay bakit tumutol ang Ripple CTO na si Ginoong David Schwartz dito? Ayon po kay Ginoong Schwartz, kung susundin natin ang argumento ng IMF, dapat lang na ituring ding bilang debt security ang Bitcoin at saka Ethereum. At bakit? Dahil parehong ginagamit ang mga ito sa pagbabayad ng transaction fees sa kanilang blockchain network. Ayan. Sabi pa nga ni Ginoong David Schwartz, ayan, if XRP is a utility token or security per IMF because you can use it to pay future transaction fees, then so are Bitcoin and Ethereum. Ayan po yung kanyang sinabi. Ibig sabihin, kung susundin daw ang ganitong classification, halos lahat ng major cryptocurrencies tulad ng Ethereum, Solana at iba pang mga altcoins ay pwedeng ituring bilang securities. Isang bagay na siguradong magdudulot ng matinding epekto sa crypto market. Ngayon ay ano naman po ang koneksyon nito sa legal battle ng Ripple? Ayan, kung naalala po ninyo, mula pa noong taong 2020 ay may laban na ang Ripple sa US Securities and Exchange Commission or SEC dahil sa issue ng securities classification na XRP. Noong taong 2023, nagbigay na ng ruling si District Judge Analisa Torres kung saan sinabi niyang hindi maituturing bilang security ang programmatic sales na XRP o yung mga binili sa open market. Ngunit, ang direct sales nito sa institutional investors ay maaring ituring na investment contracts o securities. At ngayon habang patapos na po ang kasong ito, bigla namang lumabas ang panibagong issue tungkol sa classification ng IMF.
Kung sakaling sundin ng ibang regulators ang pananaw ng IMF, posibleng lumawak pa ang debate kung dapat nga bang ituring bilang security si XRP. Ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Ayan, una ay kung sakaling sundin ng iba pang mga financial regulators ang pananaw ng IMF, maaaring magkaroon po ng mas mahigpit na regulasyon kay XRP at sa iba pang mga utility tokens. Posible pong magpatupad ang mga crypto exchanges sa Pilipinas ng mas maraming compliance measures gaya po ng mas mahigpit na know your customer requirements. Pangalawa, kung lalala pa ang issue sa classification, posibleng maapektuhan po ang demand para kay XRP. Kapag maraming investors ang natakot, maaaring bumaba po ang presyo nito. Pero kung mapapatunayan naman na si Ripple, mapapatunayan po ng Ripple na hindi ito security, maaari itong magbigay ng bullish sentiment sa market. At ang panghuli ay hindi lamang po si XRP ang maaring maapektuhan dito, kundi pati na rin si Ethereum, Solana at iba pang mga major altcoins. Kung mas lalo pong maging mahigpit ang regulasyon, maaaring magbago po ang landscape ng crypto trading. Kasali na po tayo dito sa Pilipinas. At ayan, sa kabuuan, ang ganitong mga issue ay nagpapakita kung gaano pa rin ka-gray area ang usapin ng regulasyon sa crypto. Sa isang banda, gusto po ng mga financial institutions tulad ng IMF na magkaroon ng mas malinaw na guidelines sa pagtrato sa crypto assets. Pero sa kabilang banda, maraming crypto enthusiasts ang naniniwala na ang ganitong mga hakbang at pagsubok na kontrolin ang decentralized nature ng crypto. Para sa akin po ay mahalaga na mag-ingat tayo bilang crypto traders at investors. Lagi po nating bantayan ang mga balita tungkol sa regulasyon ng crypto, lalong-lalo na po dito sa Pilipinas at syempre maging sa ibang mga bansa. Ang isang desisyon mula sa IMF or SEC ay maaari po kasing magdulot ng malaking epekto sa presyo at accessibility ng mga cryptocurrencies. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.